honor your name. We honor your name. You are worthy, Lord, to receive all praises, adoration, thanksgiving. Oh, hallelujah. We honor you, Lord. We worship you today, oh God. Salamat ng marami, Panginoon, for this opportunity that we are able to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord, sa makapal niyong presensya na naririto sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa inyong pag-ibig na aming nararanasan, Panginoon. Mula nung kami isilang sa mundong ito, Lord God, your love has been the constant in our lives. Salamat ng marami, O Diyos, sapagkat kami ay inyong iniligtas sa pamamagitan ng inyong dugo. Panginoon, kami inyong tinubos. Kaya ngayong oras na ito, Lord God, we're acknowledging na kung wala po kayo sa amin, wala kaming magagawa, Panginoon. Right now, Lord, we are asking for your blood to cleanse us from all our unrighteousness. Lord, kung may nakikita kayong hadlang upang hindi namin kayo marinig at hindi namin maabot ng inyong kaluwalhatian, Lord, we are asking for your forgiveness. Salamat at isinusuot nyo sa amin ang baluti ng inyong katwiran ngayong oras na ito. And Lord, we are excited sa gagawin mo ngayong araw na ito. Alam namin kami tatanggap ng bagong bagay, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na ito not only informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Lord, dadaloy ang answered prayers, ang inner healing and deliverance, ang prosperity and favor shall flow upon each and every one, Panginoon. Salamat dahil aalis kami hindi lamang puno, kundi nag-uumapaw ng pag-ibig ninyo, O Lord God. Salamat, Lord. Hayaan ninyo ang araw na ito ay maging araw ng aming pagsamba sa inyo. Walang ibang maitaas kundi ang inyong pangalan lamang sa lugar na ito. And we also pray for all the JA1 churches all throughout the globe. We are declaring your power and victory to flow upon each and every one, Lord God. And even our Apostle Bishop and our Reverend Lynn who are now at Qatar, Panginoon, thank you for your presence, for the victory, for the power that is always upon them, Lord. Salamat sa pag-iingat nyo lagi sa kanila, aming Panginoon. Lord, we ask nothing less but the best from you today. Alam namin, tatanggap kami ng pinakamainam na ani ngayong araw na ito. Sa iyo po ang papurit pagsamba as we declare the complete defeat of the devil in our midst. Salamat, Lord. To you all the worship, honor, glory, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. Amen. And let us also declare our culture as J1 family. Sabay-sabay po tayo. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Makikibati nga sa katabi mo. Sabi mo, partner! Narito na naman tayo. Nakita na naman kita. Blooming ka yata ngayon. Blooming nga ba yan? O brooming? Praise God. Patuloy po natin ipag-pray ang ating Apostle Bishop and ang ating pong Reverend Lynn na ngayon po'y nasa Qatar. Patuloy po ba natin silang pinagpe-pray? Yes. As we pray for them, dumadaloy din po yung prayers papunta sa atin. Kaya po tuloy-tuloy nating ipanalangin ang ating pong spiritual parents. Sino po ang nag-date kahapon? Wala. Taas ang kamay nung may ka-date kahapon. Tanong, yan ba illegal o illegal?
Sino hong may kadate kahapon? Taas ang kamay. Ay ayaw pang umamin eh. Praise God. Sino ho ditong namumroblema pa sa pag-ibig? Taas ang kamay. Naalala nyo ba last year? Hindi nyo kailangang problemahin ang pag-ibig dahil kusang ikakaltas yan sa payslip mo. Okay. Praise God. So ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang My Forever. Pag na kay Lord tayo, may forever. Tama ba? Pastor, parang wala namang forever. No, may forever. Let us read the word in Matthew chapter 9, verse 3 up to 6. Sa Tagalog, sabi po dito, may mga pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Tinutukoy po dito ay si Jesus, pinuntahan ng mga pariseyo. Kaya nagtanong sila, pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Matindi yung tanong ng mga pariseyo. Tama ho? Verse 4. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae? Verse 5. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Verse 6. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. What God has put together, let no man separate. The Lord will be the one to bless the reading of His Word. Ito pong ating binasa, kalimitan po natin itong naririnig sa mga kasalan. Pero ito po, hindi lang tumutukoy sa mga mag-asawa. Lahat po ng may relationship, whether it is father and son, mother and daughter, brother and sister, of course, husband and wife, applicable po ito actually. Kaya po, mga single na naririto, sino yung mga single na walang ka-date kahapon? Taas ang kamay. Tumaas kayo kanina ang kamay. Sino yung may ka-date? Ulit. Ay, yung wala. Ay, anong ginagawa nung iba? Nasaan kayo? O kung kayo nasa bahay, di wala kayong ka-date. O yung mga nasa bahay kahapon at nagtiis na lamang maghalukip-kip. Taas ang kamay. Parang mas marami yun. Alam nyo, pag-aaralan po natin through these verses, kung paano pong itong mga kabataan na naririto, hindi ka magkamali ng iyong liligawan at hindi ka rin magkamali ng iyong sasagutin. Yung mga mag-asawahan na naririto, unawain po natin ito para hindi lagi tayo naghahamon ng hiwalayan. Sa tuwing magkakaroon ng di pagkakasunduan, laging ang gusto ay hiwalayan. Ang dami na po nating na-attendan ng mga seminar, marriage seminars, marriage counseling, ang dami na nating nabasa ng mga libro tungkol sa marriage. Yung iba nga po sa atin, nakapagpa-deliverance pa, ay meron pa rin pong nauuwi sa hiwalayan at sukuan. Kaya po, meron po tayong 3 puntos na pag-aaralan. 3 main reasons why relationships deteriorate. Number 1, they redefine love. Pangalawa, they replace love. And pangatlo, they remove love. Kaya maraming relasyon ang gumuguho because of these 3 main points. Tanong ko po sa mga may asawa dito, mga babae, bakit mo sinagot ang iyong mapapangasawa o ang iyong asawa? Bakit mo siya sinagot? Anong dahilan? Kasi pogi.
Anong dahilan? Kasi mahal ko po siya. Tama? Kasi po gusto ko po siya. Ano pang dahilan? Kasi po siya'y mabait. Aba, ang tawag po sa mga daga ay mabait din. Mga kababaihan, wala pong nanliligaw na pinakikita agad ay sungay. Lahat ay puro, yung parang anghel, meron dito, halo. Ay kapag po minsan na sinagot na lumilipat po yung bilog dito nagiging gayon. Kaya mag-iingat tayo. Wala pong nagsasabi na laging mabait. Walang manliligaw na laging mabait. Bakit mo sinagot? Kasi po pag nakikita ko siya, kinikilig ako. Sister, baka naiihi ka lang. Alam mo, iihi mo lang yan, mawawala yung kilig na yan. O kaya may nagsasabi, parang social to, medyo social siya. Sabi niya, there are butterflies in my stomach. Yan, para daw kumukulo ang tiyan. Kapatid, baka diarrhea na yan. Magpa-check up ka na. Alam mo, people always decide based on their emotions. Lalo ang mga kababaihan, ang dali po ninyong, kadali nyong sumagot. Hindi nyo man lang matesting ng medyo mga girls na single, paano malalaman kung ang isang lalaki ay red flag? Alam nyo ba yung red flag? Una, when that person is too good. Napakabait masyado. May kilala ba kayong ganon? Paano mo malalamang red flag yung nanliligaw sa'yo? Too good. Parang nahihiya sa kanya pati mga anghel. Sa sobrang kabaitan niyan. Hindi totoo na laging mabait yan. Pangalawa, when someone is too generous. Sobrang mapagbigay, hindi naman kayo, lagi kang binibigyan. Lagi kang inililibre, hindi ka naman nagpapalibre. Uy. That is too much. Number 3, too guiding. Alam niyo yung too guiding? Mahilig, o kaya mabilis mag-alaga. Wala naman kayong commitment, pero alagang-alaga ka. Pang-4, too guarded. Kapag yung lalaki ay masyadong maraming tinatago. Pang-5, pag too greedy naman, sobrang makasarili. Ayaw kang ilibre ng buo, gusto lagi 50-50. At minsan siya ang umuubos ng pagkain mo. Too greedy. At ang huli, too green-minded ang mga kalalakihan, karamihan. Anong ginagawa ng mga yan? Kunyari ay naligawan, sinagot na. O mga kabataan makinig. Gantong style ng mga yan. Unti-unti, hahawakan mo na yung kalingkingan. Pinky promise tayo, ha? Hawak ang kalingkingan. Hindi pumalag yung babae. Ayos. Unti-unting hinawakan ang kamay. Uy, hindi uli pumalag. Hanggang sa mamaya, naka-abrisyete na. Hindi uli pumalag. Diretso yan. Hanggat hindi ka pumapalag, maya-maya, umaakbay na sa'yo. Maya-maya, yumayapos na sa'yo. Hanggang sa kung saan na makarating. Huwag ninyong papayagan, mga kababaihan. Kahit pa yan ay kasing pogi ng mga nakikita mong artista sa telebisyon, wag na wag kang papayag. Balik po tayo sa story. Itong mga Pariseyo, gustong hanapan ng butas si Jesus. Matthew chapter 19 verse 3a. Mga Pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas.
Sa madaling sabi, gustong hulihin ng mga Pariseo kung tama bang isasagot ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng tanong. Mayroong tinatawag na trick question. Alam niyo ba yung mga asawa niyong babae? Nasaan ang mga lalaki dito? Alam niyo yung mga asawa niyong babae? Minsan may mga trick question ang mga yan. Mag-iingat kayo sa mga trick question. For example, pag tinanong ka ng iyong asawa, "My dear, tumataba na ba ako?" Nako, yan po'y delikadong tanong. Utang na loob, huwag ka agad sumagot kasi baka ikamatay mo yun. Okay? Pag alangan ng sagot mo, yari. Bakit? Kasi lahat ng sasabihin mo, magagalit siya. Pag sinabi mong, alam mo, medyo nag-gain ka na nga ng timbang mo, sasagutin ka niya, "Pambihira ka, ikaw may kasalanan kung bakit ako nagkaganito." Pag sinabi mo naman na, "Hindi dear, sexy ka pa rin, maganda pa rin ang iyong figure sa aking paningin." Sasabihin sa'yo, "Pambihira ka, sinungaling ka talagang lalaki ka." Wala nang suotan. Ganyan ho ang gustong gawin ng mga Pariseo kay Jesus that time. Kaya nagtanong sila in Matthew 19 verse 3b. Kaya nagtanong sila, "Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan?" Napakaganda ng tanong ni Jesus. In verse 4, sabi niya, sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa?" Sabihin nga po natin, hindi mo ba nabasa? Saan mo mababasa, Pastor? Ay sa kasulatan. Kaya po dito papasok yung number 1, that people redefine love kasi hindi nagbabasa. Maraming tao hindi nagbabasa ng manual. Sino ho dito kapag may bago siyang appliance, ang hinahanap niya muna ay manual? Sino naman dito yung pagka nakakita ng bagong appliance, diretso, saksak agad. Pagana agad. Pinapagana agad yung sasakyan, yung appliance. Sinong ganon? Alam niyo po, tayong mga tao, meron po tayong manual. Ay meron pong minsan nagkataon ay excited na gamitin yung ref nila. Hindi napansin ay ang voltage rating pala ay 110 volts. Isinaksak sa 220. Anong mangyayari? Sabog ang fuse. Sabog. Yung bagong ref, sira agad. Bakit? Hindi nagbabasa eh. Sabi mo ulit sa katabi mo, "Magbasa ka kasi." Made in Japan pala yung ref. Hindi mo binasa. Ay sa Japan, 110 lagi po doon. Bakit mo sinagot yung manliligaw mo? Eh alam mo namang hindi mananampalatayang kagaya mo. Hindi ka kasi nagbabasa. Bakit ka umiiyak ngayon? Kasi sinaktan ka tapos pinagpalit ka. Hindi ka kasi nagbabasa. Bakit po madaling maloko o ma-scam ang tao? Dahil hindi nagbabasa. Ano po ang sinabi ni Jesus in verse 4? Nasa simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Pastor, bakit naman biglang ganon? Kasi si Jesus mismo ay naniniwala that a romantic relationship should exist only between a man and a woman. Very direct to the point si Jesus. Sinabi niya, hindi niyo ba nabasa? Nasimula pa lamang sinabi na ng Diyos. Ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Ang nilalang po ni Lord ay si Adam and si Eve. Hindi niya nilalang si Adam and Steve. Huwag niyo po akong mami-misinterpret. I'm not attacking anyone. I'm just reading from the scriptures kasi nagbabasa. At ito ang sinabi ni Jesus. We cannot deny the fact that this is the truth. At dito po pumapasok yung redefining love. Meron po akong nakita dati, napanood, isang mass wedding
Kaso hindi between a man and a woman. Lahat sila ay same-sex. Ito po'y naganap sa Quezon City before. And of course, hindi po ito legal under our existing laws. Pero hinayaan po ito for the sake of the freedom of expression. Tapos ang laki po ng karatula. Ang nakalagay po doon sa karatula nila, love wins. May nakita po akong magazine sa US, nagpo-promote po ng freedom to love. At ang nakalagay po doon, love wins. Pakita mo nga yun. Pinopromote po nila yung pag-ibig. At nanalo daw ang pag-ibig sapagkat malayang umibig ang sino man. Love wins. Dalawang lalaki may relasyon. So ano pong ibig sabihin? Kapag kinontra mo ba yan, lumalabas na ikaw ay kalaban ng pag-ibig? Ano ba talaga ang pag-ibig? Let us go back to the real definition of love. Ang tunay na love ay nangyari nung si Jesus ay dumipa sa cross, ang kanyang dalawang kamay, at napako siya doon. That is when love won. Yun ang tunay na love wins. Nung siya'y namatay, inabsorb ang kasalanan ng sanlibutan, isinamang inilibing for 3 days, and after that, siya po ay muling nag-resurrect. Kaya ang love na meron tayo ngayon ay buhay. Sabi mo sa iyong katabi, buhay ang pag-ibig ni Lord. At itong pag-ibig na ito hindi lamang emosyon na nararamdaman mo. This love is an action, not just an emotion. And that action is when Jesus died on the cross. Sinave niya ang mga hindi dapat iligtas. Ang mga walang karapatang maligtas, iniligtas niya pa rin. Natigis ang kanyang sariwang dugo. That is the real meaning of what these people say, love wins. When Jesus won in the cross of Calvary, when Jesus rose up from the dead, that is the day when love won. Amen? Ang pag-ibig po, hindi ito pinaglalaban. Pag mahal mong isang tao, ipaglaban mo siya. Ang pag-ibig po ay kayang lumaban mag-isa, sapagkat ang pag-ibig po ay galing sa Diyos. Kayang tumayong mag-isa ng pag-ibig, hindi mo ito pwedeng ipaglaban. Hindi mo kailangang magmarcha sa mga daan para sabihin na ito ang pag-ibig, ito ang tunay na pag-ibig. No. Ang tunay na pag-ibig, matagal nang nanalo. Noon pa lamang panahon ni Jesucristo. Nung siya'y dumating sa mundo, He is the personified version of love. At walang ibang pwedeng mag-define ng love. Love is when Jesus died on the cross, redeemed our sins, and forgave our sins. Kaya ngayon, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya palakpakan mo ng malakas si Jesus. Come on. That is true love. Pastor, basta mahalaga nagmamahalan kami. Hindi naman kami nananakit ng ibang tao. Totoo yan. Pero hindi nyo alam, nasasaktan nyo ang inyong mga sarili. When you are doing or acting this so-called love sa maling tao, you are not hurting just the other person, you are also hurting yourself. Pastor, galit ka ba sa LGBTQ? No. Mahal na mahal ko. Marami akong kaibigan na LGBTQ. Mahal ko sila. Nire-respeto ko ang freedom. And as a church, as a JA1 family, we respect the freedom and rights of these people, of their community. Wala tayo in the position to judge anyone here. It's just that I am against the ideology of same-sex attraction and love. Kasi nagbasa ako
At nabasa ko yon na hindi pala ganun ang love ayon sa manual ng buhay ko. Well, these people have their own stories. Alam natin ang kanilang mga past at pinagdaanan. So we are not, hindi natin ini-invalidate yon. What we are just trying to say is, let us always go back to the real definition of love. Love is patient. Love is kind. And love is specially reserved sa babae at sa lalaki. People redefine love. Kaya anong ginagawa nila? Pinapalta nila ang definition. Men will never be women. And women will never be men. Kahit ano pang gawin. Kahit pa anong paliit ng boses ng isang lalaki, nagpalagay ng dibdib, nagpapalit ng kanyang genitals, he will still be a man. At gayon din ang woman. Simple lang po ang definition ng isang woman. Ano po yon? A man with a womb. A woman is a man with a womb. Isang lalaki na may bahay bata. So, kung may bahay bata ka, automatic woman ka. Kung wala kang bahay bata, automatic ikaw ay man. Eh, ang pakiramdam ko po, ako po'y woman. Hindi nakabase sa pakiramdam mo pagdating sa iyong gender. Kaya nga nire-redefine ng mundo ito ngayon na ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Well, that's not the case. Pets, ito pa, pets will never be your kids. Sino po dito, kapag ang anak niya ay nagkasakit, arte lang yan. Ikaw ay matulog, kumain ka dyan. Pero nung yung pusa, si Muning ang nagkasakit. Tawag agad ng ambulansya. Naku, si Muning, may sakit. Tawagin yung veterinaryo. Dadalhin natin ito sa klinik dahil si Muning hindi makahinga. Pero nung yung anak ang hindi makahinga, alay kay magsuob. Ha? Ano po nangyayari na ngayon sa mundo? Dati, ang aso ang nagbabantay ng bahay. Ngayon, aso ang binabantayan ng amo. Hindi ako makakaalis. Bakit? Ako nagbabantay kay Brownie. Ay. Anong nangyari na? Oh, yung mga single dito ay in a relationship. Kung hindi pa kayo kasal, your boyfriend or girlfriend is not your spouse. Hoy, ining, utoy, hindi mo asawa yan ha. Kaya wala kayong dapat ginagawa na more than sa mag-asawa. Alam nyo, kahapon, di ako'y nasa daan, ito na may hindi marites, pero ikukwento ko rin sa inyo, gusto nyo ga? Atin-atin lamang. Ay, ako'y nasa sasakyan merong nasa jeep. Aba, ay talaga namang si kuya alam kong estudyante. Si kuya, kung makayapos doon sa kanyang girlfriend, talaga namang may hawak pang bulaklak na ganyan. Tapos talagang hindi mapaghiwalay ang mga pisngi Sabi ko hindi naman garni ang mag-asawa Higit pa sa mag-asawa ang ginagawa. Kayo kang mga mag-asawahan, kayo gayon. Hindi na kayo gayon, tama? Ang laging ang sabi niyo, lumayot mabanas. Bitawan mo ako't mabanas. Ay, itong mga batang ito, kala mo naman ganyan na ganyan talaga ang nagmamahalan. Naga namang, yapos na ganyan. Tapos, tawanan na para bang may sarili silang mundo. Samantalang ang tunay na mag-asawa, laging, ako'y bitawan mo. Kabanas-banas, lagi ka nang nakadikit. Hindi ko maintindihan. At kayong mang may asawa na, ay wag naman kayong lumalandi pa sa iba. Amen? May kausap ba ako dito? May asawa ka na, yun ang iyong landiin, kung baga.
Kung kani-kanino ka nagchat-chat. May kausap pa ho ba ako dito? Kayo mga kabataan na hindi ganyan ang mag-asawa. Ang mag-asawa ay laging nakabitaw. Kaya kayo'y walang karapatan na laging holding hands. Ay, ang mag-asawa ay minsan hiyang-hiya pang maghawak ng kamay. Pag sinabi mong, sabihin mo sa asawa mo, I love you. Sabi lamang ano yun? Hiyang-hiya pang mag-I love you. Samantalang ito namang mga kabataan ito, I love you, mua, chup-chup. I love you, love you, love you. Sobra naman Samantalang nung tingnan nyo, ang mag-asawa, mag-I love you lamang Hiyang-hiya. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Sabihin mo sa asawa mo, I love you. Alam mo na yun. Hindi mo pa masabi. Your boyfriend or girlfriend ay hindi mo asawa, ha? Kaya please, maglagay ng limitasyon. Feelings are not facts. Pastor, hindi ako mahal ng parents ko. Alam mo, feeling mo lang yan. Hindi totoo yan, mahal ka ng mga magulang mo. Tama po ba mga magulang? Pastor, pumapangit na po ako. Ay, yan ang baka tunay. Manalaming ka. Hindi, lahat po tayo may madilim na nakaraan. Tama ho ba? Alam mo ba kung bakit ang pakiramdam mo, pangit ka na ngayon? Alam mo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. Kasi may pinagkukumparahan ka. Tingin ka ng tingin ng picture ng mga artista, tapos ikukumpara mo ang sarili mo, pangit na yata ako. Wag mo doon ikumpara ang iyong itsura. Ikumpara mo doon sa mga araw na ikay payat, na ikay maitim, na ikaw ay, hindi ko sinasabing pangit ang payat at maitim ha, pero talaga namang meron tayong dugyot days. Tama ho ba? Yung pag tinignan mo ang picture biyaya lamang talaga ng Diyos Tama ga po? Yung pag binubuklat ninyo iisang bulatin na lang ang hindi napirma May ganon tayo. At alam nyo, ngayon ko lang po i-reveal ito. Ipakikita ko sa inyo ang aking dugyot day. Pakita mo nga kapatid, kahit ako'y nahihiya. Oy, ang sakit ng pagkatawa nyo ha. Hindi po yan AI. Yan po'y actual kong itsura nung ako'y panahon na nasa bisyo pa. Pati ho ako'y napapailing pag nakikita ko. Grabe. Ang sakit mo, pastor, magsalita. Biyaya lamang. Sabihin mo nga sa katabi mo, biyaya lang ni Lord. Ay, ngayon naman, anong itsura ngayon pagka napipicturan? Ngayon, anong itsura? Pakita mo. Aba? Biruin nyo yun? Alam nyo kung anong tawag dyan? Tanongin nyo kung ano? From nothing to something. Kapatid, ikaw din ang itsura mo. Dati kang nothing. Pero tingnan mo naman ngayon ang itsura mo. You are something. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit ko pinakita yan. Sinangkalan ko ang reputasyon ko. Kaya pagising sa umaga, hindi mo mahal ang asawa mo, hindi totoo yun. Hindi mo lang maramdaman, pero siya pa rin ang iyong katipan na napangakoan kayo sa harapan ng Diyos noon. Kung nandito ang asawa mo, hawakan mo ang kamay niya. Sige, hawakan mo ang kamay. Sabihin mo sa kanya, regalo ka ni Lord sa akin. Pakitanggal na nga yung picture ko dyan. Di-distract ako, sir. Sabihin mo ulit sa kanya, you are God's gift to me. Ay yung iba kapag natagal nung unay, regalo ka sa akin ng Diyos. Ay habang natagal nagiging, Lord, kunin mo na to. Kailan mo to kukunin, Panginoon? Huwag ganon. Kinakailangan manatili kayong, nakatingin sa commitment ninyong dalawa. Ano kaya kung gawin nating pangkalang
ng pinto ang cellphone mo? Sige nga. Sabihin natin may cellphone ka, tas gawin nating pangkalang. Gusto mo ba yon? Pahiram nga ako ng iPhone 17 mo, ipangkakalang ko sa pinto. Gusto mo ba yon? Hindi. Eh, bet sabi mo, ay gusto ko yun eh, feeling ko dapat ang cellphone mo ay pangkalang. Matutuwa ba kayo? Ay kung sabihin ko sa inyo, 1 plus 1 is 5. Okay sa inyo? Ay, yun ang pakiramdam ko eh. 1 plus 1 is 5. Ba't yung iba sa inyo yung natatawa? Dahil 1 plus 1 will never be 5. Kahit baligtarin mo. Amen? Kaya hindi mo pwedeng i-redefine ang love base sa iyong nararamdaman. Amen ba? Eh kung gawin kong panggayat ng sibuyas o sangkala ng sibuyas ang iyong cellphone, magugustuhan mo? Hindi. Kaya mga kabataan, kaya ka nanliligaw kasi gusto mong mag-asawa. Yun lang yun. Hindi yan para makiuso ka lamang. Kaya kung palagay mo, hindi pa kayo mag-aasawa, tigilan nyo na yan. Hindi pa panahon. Nag-aaral pa kayo. Ang intindihin ninyo ay mag-aral. Amen ba? Parang humina ng amen. May nauso po noon. Ang pangalan ay Black Poetry. Alam nyo ba yon? Ang ginagawa dyan, kukuha po ng isang nobela at kanilang i-shade ng black lahat ng words doon at magtitira lamang sila ng ilang salita at kukunin nila yon at i-claim nila yon na kanila yon. Parang ganito, kumuha ng libro, initiman yung mga hindi gustong salita at kinuha lamang yung mga maliliit at sinabing ito ang mangyayari sa buhay ko. Meron din pong tinatawag na The Jefferson Bible. Narinig niyo na ba yun? Ano namang ginagawa ng The Jefferson Bible? Ito po ay Bibliyang ginawa ni Thomas Jefferson, yung dating Pangulo ng United States of America. Alam niyo ang ginagawa niya? Ginugupit niya yung Biblia. Kinukuha niya lamang yung gusto niyang salita at yun ang kanyang idinidikit at sinasabi, ito ang para sa akin. Pagka-blessing para sa akin. Pagka-correction para sa katabi ko. Pag magagandang bagay para sa akin. Pag itinatama ako ng Diyos, hindi ito akin. Sa asawa ko ito. Ang tawag dyan, The Jefferson Bible. Pinipili mo lamang kung ano ang gusto mong paniwalaan. Pag hindi angkop sa Kanya, hindi niya paniniwalaan. Ang tawag po dyan, we replace love. Hindi na lang tayo nagre-redefine ng love. People already replace love. Meron pong mga tinatawag na myth ang relasyon. Anong unang myth? The right person myth. Ano ba pag sinabing myth? Mga maling kaisipan na pinaniniwalaan ng marami, akala yun ang totoo. Ang akala ng marami, once you meet the right person, everything will be all right. Mali ho yun. Totoo ho ba na pag nakita mo na yung tamang tao, lahat ay magiging maayos na? No. Nasa tamang tao ka ngayon. Asawa mo yan. Pero lahat ba'y naging maayos? Kung ang gagamitin mo para maging sign na susundin mo ang isang desisyon ay kung ano yung magaan sa iyong kalooban, you may be deceived because your heart is full of deceptions. Sino ho ditong pang nagpe-pray, ang hinihingi niya, may peace. Lord,
kung ako'y susunod sa desisyon na ito at may peace sa puso ko, tama ang desisyon ko. Sino po yung ganun minsan? Huwag kang didepende doon. Because that peace comes from your heart, and your heart, maaaring mayroon na itong sariling kagustuhan. May bias na ito. Kumbaga, ang heart mo, pinili niya na ang pakanan. Kaya nung nag-pray ka, ang magaan sa puso mo at may peace sa'yo ay pakanan. Pero ang gusto pala ng Diyos, dito ka sa kaliwa dumaan. Huwag kang didepende lamang sa peace na sinasabi mong mula sa puso mo sa isang desisyon. Always seek the word. Magbasa ka para hindi ka maligaw. Humingi ka ng malinaw na tinig ng Diyos. Pangalawang myth, yung sinatawag na the promise myth. Ito yung naririnig mo na sa kasalan. Sino mga naka-attend na ng kasalan dito? Raise your hands. Yung mga nagninong at ninang, yan, meron. Okay, yung mga nakikain lang, meron din. Anong naririnig nyo sa kasalan? Anong sinatanong sa kanila? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? Yun ba yun? Hindi. Tinatanong, tinatanggap mo ba itong si ganito upang maging iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? At Diyos lang ang tanging magpahiwalay. Tinatanggap mo ba siya? I do. Ang mga youth talaga namang, wow, kinikilig. I do. Ang mga matatanda nakaganon. Bakit? Pare, 2 buwan lang yan. Maya-maya, wala na rin yan. Akala natin, the promise can replace the preparation. Marami po ang mga nag-aasawa, masyadong nakapokus sa promise, pero hindi naman prepared. Hanap tayo ng partner, pray tayo ng pray ng partner, nakalimutan mo namang ihanda ang sarili mo para sa partner mo na yon. Huwag mong itanong kay Lord, Lord, siya na ba? Lord, siya na ba yung pinrepare mo for me? Ang itanong mo, Lord, ako na ba? Lord, handa na ba ako para sa Kanya? Kasi kung hindi pa, ay handa mo ba ako, Panginoon? Kaya mahalaga po ang tamang panahon. Amen. Matthew chapter 19 verse 5. Ituloy natin. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Iiwan, kapatid. Yung salita dyan na iiwan. Sabihin nga natin, iiwan. Pagka ikaw ay pumasok sa isang relasyon, iiwan mo ang mga magulang mo. At dapat ngayon pa lang pinaghahandaan mo na ang pag-iwan mo sa magulang mo. When you know you will leave, you must prepare for it. Kung alam mong iiwan mo ang iyong mga magulang kasi ikaw ay mag-aasawa na, kailangan handa ka. Di bali na kung hindi kami handa, pastor, basta ang mahalaga kami magkasama at kami nagmamahalan. Saan ka dadalhin ng mahalan na yan? Gusto mo palang mag-asawa, magtipid ka na. Hindi yung laging eat all the can. Sa totoo lang, wag na ho tayong magpaka-eng grande sa kasal. Ayun po ang ating kultura sa Batangas na kailangan eng grande ang kasal. Ay, hindi ko alam ko, ako'y taga Rosario. Grabe ho ang bigayan. Pagdating sa mga, sabitan. Sa totoo lang, wag na namang paka-eng grandehan. Lalo na kung uutangin mo pa. Tatay, pautang muna ng 250,000. Ay bakit? Ako'y mag-aasawa. Mag-uumpisa ka? Utang agad? Kasi sa totoo lamang, yung mga babae, laging may dream wedding yan. Pag yan ay iyong sinunod lagi, nako, may hirapan at mape-pressure ka. Minsan lang po yun, yung dream wedding. Oo nga, ang gawin mong maganda ay ang marriage.
Because your wedding can only be as good as the same day itself. Pero ang marriage nyo, ito ang pagsasaluhan ninyo ng maraming taon. Kaya ang paghandaan mo hindi wedding, ang paghandaan mo ay marriage ninyo. Amen. Come on, balakbakan po natin si Lord. Alam mo, honey, ganito ang gusto kong maging dream wedding natin. Anong tema? Skydiving. Yung tayo'y tatalon sa eroplano parehas. Kasabay natin ang pastor. Tapos doon tayo tinatanong, abay, kung ako ang pastor doon, inyo na. Tapos ang mga ninong at ninang na tumatalon din kasunod natin. Yun daw ang tema ng kanilang wedding. Merong ang gusto, alam mo, ang pangarap kong wedding, yung sunset, yung nasa beach. Yung may sunset. Akala nyo kayo pagkakainit sa beach. Bago ang pinili mong suot ay yung Amerikana, 3 pa ang patong. Akala lamang natin ay magandang tingnan. Pero sa totoo lamang, tayo ang hirap sa oras na yon. Gusto'y garden, maraming puno, ay biglang nakaulan, ay di takbuhan sa loob lahat. Paano ngayon yun? May kausap ba ako dito? Ang paghandaan mo ay yung marriage. Kung ready ka na ba, natanggapin at pagpasensyahan niyang makakasama mo. Because without it, you will not be victorious in your marriage life. May nagtanong pa ho sa akin, Pastor, kailangan bang bigyan ng regalo ang mga babaeng iyan? Ng bulaklak? Eh, hindi naman ho nakakain yung bulaklak eh. Mabuti ako yung naiisahog sa bulang lang. Ay, hindi naman. Ganito yan. Mga lalaki, makinig. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi nyo kayang i-maintain. Dahil pihadong paghahanapan kayo ng mga yan. Pag sinimulan mo na engrande agad, talagang binibigyan mo ng bulaklak at saka kapag nagkikita kayo, nilalatagan mo ng maraming bulaklak ang kanyang daraanan. O katindi. Tapos laging mamahalin ang inyong pagkain. Pumupunta kayo sa mga lugar na mamahalin. Sinanay mo sa ganon, hahanapin yun. Tapos nung naging mag-asawa na kayo, yung dating maraming bulaklak, naging chicharong bulaklak na lamang. Alam mo, magdududa yan sa iyo. At sasabihin niya, may iba na ito. Dapat umpisahan mo muna doon sa mga hindi masyadong matataas. Mag-umpisa kayo sa fish cracker. Ito lamang ang dala ko sa iyo ha, fish cracker. O nga. Oh, ayos na yon. Amen. Hati na rin tayo sa suka. Oh, sip-sip. O kaya naman, may nakita kang magmamani, adobong mani muna ang inyong binili. O, honey, hati tayo dito ha. Nga. O, di kagandang magmasdan, parehas kayong naghahagisan noon sa... Amen ba? Tapos maghahanap kayo ng buko juice, yun. Doon kayo mag-umpisa sa payak. Para hindi hanap-hanapin yung masyadong mamahalin. Hanggang sa paangat ng paangat. Kami hong mag-asawa, nagse-celebrate kami lagi ng mansari. Hanggang ngayon. Kaya ako kapag may appointment, gustong magpa-appointment sa akin ng date ay 24 at saka 25, hindi pwede. Bakit? Mansari namin yun eh. Hanggang ngayon, sineselebrate namin. Magta 13 years na kaming kasal. Nagmamansari pa rin kami. For God's glory. Bakit? I-maintain mo yun. Kung dati pinagbubukas mo ng sasakyan, pinagsasara mo ng pinto,
Iba na ngayon eh. Pagkasarap, pambihirang babae ito. Wag ganon. Kailangan prepared ka. Kasi pinasok mo yan eh. Amen? Dati, bago nyo maubos ang isang ice cream, 5 oras kayo. Ngayon, ang isang jambolomi sa iyo ay 5 minutes. At sabi mo sa iyong asawa, bilisan mo. Tagal na tagal kumain. Naglalakad kayo, talaga namang sayang-saya kayo, holding hands. Nung naging mag-asawa na, lumaki na ang tiyan ng babae. Pati yung lalaki, malaki na rin ang tiyan. Ay ang lalaki siguro may 10 metro ang layo sa asawa at sabi, bilisan mo. Bagal mo. Pero dati, alalay. Sa galing. Hahanapin yan. Kaya mag-iingat ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat handa ka. We don't promise to win, we prepare to win. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi sinabi ni Pacquiao na, pinapangako ko mga Pilipino, mananalo ako sa boxing game ko. Hindi sinabi ni Pacquiao lang yon. Pinaghandaan niya yung panalo. Ganon din tayo. Hindi pinapangako ang panalo, ito'y pinaghahandaan. When you're accountable but not capable, you will be miserable. Lahat ng pangako ni Lord ay yes and amen na, but still you have to prepare. Hindi ka pwedeng basta lang, yayaman ako, pagpapalain ako ng Diyos, tataniman ko yun. Hindi lang ganon. You have to also prepare. Meron ka dapat pinagkakaabalahan at unti-unting dumidilim sa ating paligid. At ang huling ginagawa ng tao, people remove love. Inalis ng mga tao si Lord sa mga relasyon. Nung kasal, pinag-isa ni God. Nung maghihiwalay na, pinaghiwalay ng judge. Ano yun? Pinag-isa kayo sa harap ng Diyos at ng mga tao, tapos maghihiwalay kayo, tao lang? Laging ang Diyos ang may kakayanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-isip-isip ka na. Bago ka pumasok sa isang relasyon, isipin mo na kung kaya mong tagalan niyang taong yan. Kaya sabi ng Matthew 19 verse 6, hindi na sila dalawa, kundi isa na lamang. Yung tagumpay ni Mr., tagumpay ni Mrs. Yung problema ni Mr., problema ni Mrs. Yung utang ni Mr., utang ni Mrs. Yung sweldo ni Mr., kay Mrs. lahat. Amen? Anong sabi ng verse 6b? Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Malinaw yun. Magbasa tayo. Hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Ay paano ho yan? Grabe ho yun nangyayari sa marriage namin. Sinasaktan ako, ganito, ganyan. Well, kailangan mong i-endure. Ay, ganun po ba yun? Tandaan mo, ang pwedeng magpahiwalay lamang sa tao ay Diyos din. Ipag-pray mong kunin ni Lord yan. O kaya naman, ipag-pray mo na ikaw ay ma-born again kasama ang asawa mo. Hindi laging solusyon ang hiwalayan sapagkat ang hiwalayan, yan po hindi galing sa Diyos. Maghihiwalay lamang ang relasyon kapag nawala na ang isa sa mundong ito. Ibig sabihin, magtsatsaga po ako, pastor, sa ganong klaseng relasyon? No. Ang question dito is this: are you doing yourself enough para ma-maintain ang magandang relasyon? Baka naman meron kang part na hindi mo nagagawa o kaya may nagagawa kang mali, kaya nangyayari yung sa relasyon nyo. It is not always pointing to the other person. You always have to look at yourself first.
Bakit siya nagkaganon? Bakit siya sumisigaw? Bakit niya ako nasaktan? Tanungin mo sarili mo, baka meron akong nagawa o meron akong hindi nagawa. Sometimes you always have to look on your own self and situation. Meron pong naging proposal na batas ang isang congressman dati. Alam niyo po kung ano? Renewable marriage. Na within 10 years, pwedeng ma-expire ang marriage. Pag hindi ka na daw masaya, ay huwag ka nang mag-renew. Pwede ba yun? Napila ka sa PSA, ba't ka narito? Magre-renew ako ng marriage namin. O yung isa naman, bakit ka narito? Pakakancel ko na ang marriage namin. Hindi ko gusto yung aking asawa. Hindi ho ganon. The fact that the Lord has put you together, that means kayong dalawa na forever. Hanggang sa, sabi nga, till death do you part. Buti na lang hindi natuloy po yung batas na yon, renewable marriage. They are removing God from the picture. Kaya marami po ang napapahamak, mga kapatid. Now, I want to just go in this quickly. Remember this. Mabuti nang wala kaysa mali. Mabuti nang wala kang partner kung mapupunta ka din lamang sa mali. Become the kind of person worth waiting for. Anong hinahanap mo sa partner mo? Pastor, gusto ko yung anointed. Sandali, ikaw muna, dapat anointed ka na. Anong hinahanap mo sa partner mo? Gusto ko po yung masipag. Sandali, masipag ka na rin ba? Mga kalalakihan, ang mga kalalakihan po, tayo ang mga halimaw ng tahanan. Hindi, mga haligi ng tahanan. Leader ng pamilya. Kaya lalaki, ama, ikaw dapat ang humihila sa iyong pamilya papunta sa pagsamba. Hindi yung ama pa ang sinisipa nung ina, bumangon ka diya. Tayo aalis na, bahala kayo, dyan na kayo. No, tayo mga kalalakihan, we must be that person who is ready to pull our family closer to God. Si Adan ang unang kausap ni Lord. Wala pa si Eva noon. Si Adan buong-buo na. Wala pa si Eva. Kaya tayo mga lalaki ang binigyan ng karapatan para pangunahan ng ating pamilya. Let the men arise. Kaso ang maraming men gusto lamang extra rice. A wife should be able to share her personal feelings without being dismissed, judged, or given solutions. She is to be accepted fully. Kailangan ng asawa mong babae kahit gaano ka-drama niyan. I-honor mo ang kanyang ino-open sa iyo. Amen po ba? May kausap pa ho ba ako dito? Hindi siya, wag mong i-dismiss yung sinasabi niya. Wag mong huhusgahan. Ni wag mong bibigyan ng solusyon. Ang mga lalaki pa naman gusto lagi ay solusyon. Pag may kinuwento yung babaeng pinagdadaanan, sasabihin ng lalaki, madali lamang yan. Ganito ang gawin mo. Hindi kailangan lagi ng babae ang solusyon. Ang kailangan niya'y makikinig. Amen? At kailangan tanggapin mo ng buong buo. Sa isip mo, parang napakababaw ng dinadrama ng asawa ko. Tatanggapin mo pa rin. Because that is her feelings. You have to honor that no matter how petty or immature you may think it is, you have to accept fully. If you shut down the negative emotions, you also shut down the positive ones. Pag lagi mong sinabi, tumigil ka na, huwag kang iiyak-iyak. Sinashutdown mo na rin yung positive emotions na natitira sa kanya, sa iyong asawang babae. Be the kind of person worth waiting for. And also, become the kind of person
worth staying for. Ang tagal kang hinintay, praise God, dapat ikaw rin worthy na pagtiyagaan. Yung asawa mo ba, karapat dapat pagtiyagaan? We are called to walk with each other, not to fix each other. Hindi kayo tinawag at pinag-isa ng Diyos para itama ang isa't isa, para magpagalingan. You do not compete with one another, but you complete each other. You do not compete with one another, you complement one another. Ang kahinaan ng isa, kalakasan ng isa, dadagdagan niya yon. Kaya sila nag-fit like a glove. Because they are not there to fix one another. May kausap pa ho ba ako dito? Hindi ka nariyan para itama lagi ang asawa mo. You are called to walk with each other, hand in hand. 68% of marriage issues will never be fully resolved. Ang dami nun. It's about how you manage them. Hindi mo ma-resolve ang 68% ng mga issues ninyong mag-asawa, ito'y magagawa mo lang i-manage. And being offended is a reaction, but staying offended is a choice. Laging ma-offend ka dyan. Ang taong nagmamahal ay nakahandang masaktan. Pero hindi lahat ng handang masaktan, handang magmahal. Pero lahat ng handang magmahal, handa dapat masaktan. Kaya ka papasok sa isang relasyon, ibig sabihin, sinasabi mo, nakahanda akong masaktan. Because that is the truth in every relationship. Hindi mo pwedeng sabihin, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo sasaktan. No. Kahit mahal mo ang tao, nasasaktan mo. Pero nasa sayo, will you stay offended? Pahihirapan mo ang sarili mo sa sama ng loob? O sasabihin mo na, Lord, pagmamahal mo pa lamang, okay na ako. Kaya nga hindi ka hahanap ng kukumpleto sa'yo. Kasi wala ka pang asawa noon, kumpleto ka na sa Diyos. Kaya kahit anumang masakit na marinig mo sa iyong naging napangasawa, hindi ka naapektuhan kasi kumpleto ka na kay Lord. Pero kung hinahanap mo ikukumpleto sa iyo at nakita mo yun sa asawa mo, di umano. Kahit anong sabihin niya, masasaktan at masasaktan ka lagi. It is a choice to stay offended. You can be offended at once. Isang reaksyon, pero not always. Amen. Kaya lahat po ng may relasyon dito, magulang sa anak, magkapatid, anumang relasyon, mag-asawa, may gustong gawin si Lord sa atin. Gusto niyang ibalik yung tunay na meaning ng love at sabihin sa iyo, wag agad hiwalayan, may forever. Pwede ba tayong tumayo? At make sure, kasama mo yung iyong karelasyon ngayon. Tabihan mo nga yung iyong asawa, tabihan mo nga yung iyong anak. Okay? Katabi mo ba ang iyong magulang? Kung wala ang asawa mo dito, yung magulang mo, yung andali na lang magbitaw ngayon ng pangako. Pero hindi lahat nakahanda i-fulfill yun. Like Jesus Christ, like God, nung siya'y pumunta sa mundong ito, tinanggap niya na siya'y masasaktan. At still, ginawa niya pa rin. That's love. Love is always a risk to be hurt. Kaya this time, I pray katabi mo ngayon yung close sa'yo. Asawa mo, kaibigan, kapatid.
Kung may boyfriend, girlfriend ka at katabi mo, go. Kailan mo huling kinausap yan ng maayos? Kailan kayo huling nagkabukasan ng inyong loob? Kailan yung huling nag-express ka ng love sa Kanya? May 3 powerful words na dapat sinasabi mo. Thank you, sorry, and please. Kaya this time, kung katabi mo na ngayon yan, make sure katabi mo siya ngayon, you will say these things to him or her. Kung asawa mo yan, alam niyo, nagkasakitan kayo for a long time, masama ang loob niyo sa isa't isa, it's now time to say thank you to her or to him. Sabihin mo rin yung salitang sorry. There is success in every sorry. At sabihin mo rin yung request mo sa kanya, please. Because there is a power in every please. Are you ready? Katabi mo na ba yan? Hawakan mo ang kamay niya. And at this time, kakausapin mo siya. Magpasalamat ka. Sige. Pasalamatan mo siya. Salamat nung ako inilibre mo ng lugaw 20 years ago. Sige. Salamat at inuunawa mo ang bawat ugali kung hindi maganda. Sige, sabi. Make it from your heart. Sige, lahat ng pwede mong ipagpasalamat sa Kanya. Salamat dumating ka sa buhay ko. Pag nakikita kita, nawawala ang pagod ko, napapalitan ng inis. Ay, wag ganun. Iba yun. Sige, kausapin mo, pasalamatan mo. Regalo ni Lord sa'yo yan. Oh, tuloy mo na. Ihingi mo na ng sorry. Humingi ka ng sorry sa Kanya. Ito yung mga hindi nyo napapag-usapan sa bahay. Pag-usapan nyo ngayon, sorry. Kanina, napagtaasan kita ng boses. Sorry kung kahapon, hindi kita na-date. Sorry kung marami akong pagkukulang sa'yo. Kung ikaw ay walang kasama ngayon, nag-iisa ka, i-confess mo lang yan. Sapagkat ang bawat kino-confess mo, may power yan. Banggitin mo yung pangalan ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, na sa palagay mo, nasaktan mo. Release. And also, panahon na to say please. Mag-request ka sa Kanya ngayon. Please. Please. Ano yung gusto mong sabihin? Please, Daddy. Please, Mommy. Please, Honey. Please, mahal. Unawain mo pa ako, ha? Please, mag-aral ka namang magluto. Please, honey. Ikaw na ang maglaba. Ako ang magsasampay. Sige lang. Say it to your partner. Say it to that person. Alam nyo, nakokornihan kayo, ano? Hindi kasi tayo sanay. Pero I want you to know, kailangan ito ng pamilya mo. Kailangan ng pamilya mo ang ganitong klaseng communication. At itutuloy niyo ito pag-uwi. Habang nasa sasakyan kayo, ituloy niyo ang thank you, ang sorry, ang pagsasabi ng please.
Because this is needed by that person next to you. Amen? Let me pray. Father, nagpapasalamat po ako sa oras na ito that we have received the power of please, the triumph of thank you, and the success of every sorry. Lord, I pray, ang bawat pamilyang naririto, mag-asawahan, mag-ina, mag-ama, maglolo, maglola, magkapatid, magkaibigan, may relasyon, romantic relationship. I am praying, Lord, kayo po ang maging center nila, Panginoon. Na hindi po sila mananangan sa kanila lamang emotions. Lord, tulungan nyo kami turuan na hindi po kami kumilos ayon sa aming nararamdaman lamang because our feelings can be deceptive. Our emotions can destroy us, Lord. Kaya ngayong oras na ito, I am declaring upon each and every JA1 family, even those who are on the online, I am praying, Lord God, dahil may Jesus na kaming tinanggap, you have already won in our hearts. Kaya yung pag-ibig na galing sa iyo, tinanggap na namin at ito'y pag-ibig na walang kahalong kondisyon. At nakahanda kami, Panginoon Diyos, to adjust and to accept each and every person. Lalo po itong katabi ko at katabi namin na sarili naming pamilya. Lord, I am declaring your love upon them. I declare your grace, the joy, and the peace to flow upon each and every JA1 family. And I declare, Lord, ang kanila po mga panalangin na kanilang ni-unite, itinataas sa inyo ngayong taon, may mga katugunan, may kasagutan. Kung mayroong broken relationships, I declare that this year, there will be a massive restoration of broken relationships sa mga pamilya in Jesus' mighty name. And I declare, Lord God, that every hearts will be opened, every mind will all be opened, at kanila pong bibigyan ng tolerance, adjustment, and acceptance ang kanila pong mga minamahal sa buhay. At hindi na po ito ang taon na they will only be concerned about themselves, but they will be more concerned towards one another. Lord, salamat, kumikilos po kayo. Salamat sa pag-ibig ninyo na kung wala kayo, Panginoon, we will not be able to love and understand one another. Lord, I declare abounding hope ang mga pamilya ngayong taong ito. I declare, walang maghihiwa-hiwalay, walang mga separation, walang infidelity, walang kahit anumang adultery na dadalay sa pamilya ng JA1 family, at higit sa lahat, walang immorality in Jesus' mighty name. At ang hinahayaan lang namin is the bond of love centered to our Lord Jesus Christ. Bless each and every parent. Bless each husbands and wives that are here. Bless all the children. Bless all of those, Lord, na bahagi ng pamilya na naririto. They will never be shaken. Salamat, Lord God, sa iyong papurit pagsamba. Taas niyo ang inyong mga kamay, mga kapatid. And I release to you the love of the Father now. At understanding na kasing haba ng pasensya ng Diyos ang ibadadaloy ngayon sa iyo. Receive it now. In Jesus' name. Say amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. You may be seated, please. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, I love you with the love of the Lord.